Like, oh. Grabe. Ang full coverage. Yung totoo. Bes, sinaspaltohan yung mukha ko. Alam mo, for its quality, best. Winner no winner sa presyo. What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. My name is MJ Garcia Perez, and in today's video, I'll be sharing you my review about this Ever Bilena All Day Liquid Foundation. So if you guys wanna know more about this product, then please keep on watching. Bago tayo mag-start sa product review, I want to invite everybody to please follow me on all my social media channels, which I'll be flashing right on your screen. And also, please join our private group sa Facebook, #VanityFriends. Diyan pwede ka mag-share ng iyong mga skincare, product reviews, pwede ka mag-ask ng questions diyan. So far, we already have like 28,000 members, and ang dami sumasagot, ang daming discussions doon. So ang dami mo talagang pwedeng matutunan if you are into skincare, into makeup, and kung may mga questions ka, pwede ka magtanong dyan. So join ka na, best. Just search on Facebook, #VanityFriends. So ayun na nga, tulad ng sabi ko kanina, in today's video, I'll be sharing you my review about the Ever Bilena All Day Liquid Foundation. Bagong-bago ito, pero marami na nakapag-review ng product nito. So late na talaga ako, pero it's not too late to share you my thoughts about this product. Syempre, iba-iba ng skin type and skin condition yung mga vloggers na pinapanood natin. And ito, naisipan ko talaga na i-share pa rin sa inyo yung review para malaman nyo kung okay ba siya sa acne-prone skin and sensitive skin. Kaya naman, heto na. So sabi dito sa kanyang packaging, get skin that looks flawless at every angle with EB All Day Liquid Foundation. This buildable formula helps even out skin tone and conceals blemishes while providing hydration without that greasy feel. Wow. Okay, that's so good. And it has 35 grams of the product, and it can last up to 12 months nakalagay dyan. So ayan, shake muna natin. Gusto ko ipakita sa inyo yung application process kung paano ko siya ina-apply sa aking face. And by the way, yung shade ko pala dito is yung Silk, and meron siyang 3 shades, and yung Silk yung Silk nga yung nakuha ko, mga best. So simulan natin yung application process. So usually inaalog-alog ko muna siyang ganyan, and then papump lang ako ng konti at the back of my hand, like so, one full pump lang, ayan. And makikita mo yung shade is akmang-akma siya sa aking skin tone. Hindi siya akmang-akma, pero ano ba, ang gulo ko, akmang-akma pero hindi akmang-akma. I mean, hindi siya yung talagang parang skin na skin ko, pero sakto naman yung shade sa akin, pasok. Ayan. So ayun yung itsura niya. As you can see, thick yung consistency niya, hindi siya runny. Pag ganito kasi talaga usually full coverage yung kanyang foundation. Kaya tignan natin kung full coverage nga ba siya. Papakita ko sa inyo ngayon at nasira ang aking mirror. Okay. So ayan. So magdadat muna ako on this side of my face kasi dito ako sa maraming blemishes para makita natin kung makoconceal ba niya ang aking mga sumpa. Yes po, I have nothing on my face, and nakita nyo naman, ang dami kong blemishes, nagkaka-breakout pa rin po ako, hindi perfecto si Mayor, okay? Kaya sa mga bashers dyan, kayo na po ang perfect, okay? Charot lang, love lang tayo mga best, ha? So ayan, lalagyan ko na half ng aking face para maipakita ko sa inyo yung difference niya dito and dito, okay? Ganito talaga ako maglagay ng mga foundation. Idinadat ko muna siya sa aking buong face. Okay. So gagamit lang ako ng beauty blender to blend the foundation. Simulan na natin, mga besh. Okay. Like, oh. Grabe. Ang full coverage. Yung totoo. Besh, sinaspaltohan yung mukha ko. Oh. Okay. Nice. Actually, hindi ito yung first time na gagamit ko yung foundation na to. Nagamit ko na to ilang beses na, pero every time na nag-a-apply ako, talaga na-amaze ako sa coverage niya. As in, hindi ako makapaniwala na 195 pesos lang to. Totoo ba, Ever Bilena? Totoo ba ang balita? As you can see, medyo maputi siya sa akin sa una, pero magbe-blend yan sa aking face after. Ang ganda talaga ng finish nito. Alam mo, for its quality, best. Winner no winner sa presyo.
So, ayan na siya, bes, ha. Ikaw na humusga. Tignan mo. Ito yung side na wala. Ito yung side na meron. Pakak! Ang flawless. Grabe. Kailangan pa ba ng concealer? Hindi na. Hindi na kailangan ng concealer. As in, talagang plakado. Ang ganda. Hindi siya nagsettle sa pores ko. Ang ganda. Actually, natakpan nga niya yung mga pores ko, oh. Ang ganda nito. Diba? Pak! Meron. Wala. Meron. Wala. Meron. Wala. Nakikita mo yung difference na sobrang fresh nito and plakado, and dito haggard, and kita-kita yung mga blemishes ko. As in, talagang one application, one pump, buong face ko. May sumobra pa nga, oh. Actually, half a pump lang sa aking buong face. Okay na. Natakpan na niya yung lahat ng sumpa, as in lahat. Wala siyang tinira, bes. Hinigop niya lahat ng sumpa ko. Oh, kita nyo naman, 'di ba? Full coverage siya. First layer pa lang. Bonggang-bongga na siya. Half a pump. Hindi mo kailangan ng maraming product. Ang dahil natira sa kamay ko. Panalong panalo. So, nalagay ko lang siya sa aking buong face, and I'll be back. So, ayan, na-apply ko na siya sa aking buong face, and makikita nyo naman, best, ang flawless tignan na aking face, ang ganda ng base, as in talagang pack na pack siya. Medyo maputi pa siya sa akin ng konti, pero I think match naman siya, and later on, mag-oxidize siya. So, kung acidic ka, I suggest mas lighter yung kunin mong shade kasi talagang nag-oxidize siya, mga best. As in talagang after an hour or two, talagang mas dark siya sa skin mo. So, okay lang na upon application, medyo maputi pa siya dahil mamaya pack na siya sa kulay ng ating face. Okay? So, ngayon ipakita ko na sa inyo kung paano ko ina-apply itong Everbilena All Day Liquid Foundation. Ngayon naman sabihin ko sa inyo mga bagay na gusto ko and ayaw ko about this product. So, simulan natin ngayon sa mga bagay na gusto ko sa kanya. Unang-una, I really can't believe that this product is only 195 pesos. As in talaga, best. Ang mura niya, 195 pesos lang, and ganito kaganda yung coverage niya, ganito kaganda quality ng product. Ay, panalong-panalo siya doon. Another thing that I like about it is, madali lang siyang hanapin. Though hindi pa siya available sa mga drugstores natin, pero available siya sa Lazada for only 195 pesos nga. And very soon, magiging available na siya sa mga Watsons, Mercury drugstores. And meron nga tayong mga Everbilena sa mga 7-Eleven counters, diba? So, super dali lang hanapin. Okay na okay for me yun. Another thing that I like about this product is very obvious naman. I like the coverage. It's full coverage talaga. First application pa lang yan, mga best. First layer. Ang ganda ng coverage niya. Ano ba nakaganyan yung buhok ko? Ayan. Ang ganda ng coverage niya, mga best. Nakita nyo naman, oh. Pakak, oh, diba? Pack na pack, mga best. As in talagang maganda yung coverage niya. Kung naghaharap ka ng full coverage na foundation, ito yon. Ito talaga. As in talaga makukompare ko yung coverage niya sa mga super mamahaling foundation na meron ako. As in, actually, mas maganda pa nga yung coverage nito eh. Oo, as in kasi talaga. As in talagang, ang ganda ng coverage nito as compared sa mga mamahaling foundation na meron ako. Oo, full coverage din yung mga yon. Pero ito, as in talagang, konting layer lang, takpan niya talaga agad. And ang ganda ng finish niya. As in, panalong panalo. Hindi siya nagsasettle sa pores, which is another good thing. Kasi ayoko sa foundation or sa BB cream, yung talagang nagsasettle siya sa pores. And makikita mo talaga na na-emphasize niya yung mga pores. Ito hindi. Kasi pag full coverage yung foundation, usually nga, nagsasettle siya sa pores. Tapos, makikita mo yung mga lines mo dito, obvious na obvious. Dito, hindi siya ganon. Kaya, okay na okay yun. Another thing that I like about this product is hindi siya drying sa face. As in, talagang hindi niya nagawang obvious yung aking mga dry patches dyan sa aking muka. And actually, may mga pagaling akong acne dito na nagbabalat, na cover up din niya. Hindi niya na naggawang mukhang obvious na obvious yung pagbabalat sa aking face, which is a good thing. And actually, kiniklaim nga niya na moisturizing siya. So, totoo naman yun. Kasi talagang moisturizing itong foundation na to, which is super duper good. And yung pinaka gusto ko sa kanya is kahit na moisturizing siya, yung finish niya is matte. As in, matte talaga siya. Hindi siya matte na matte. Matte siya, pero may glow ka pa rin na makikita kahit pa paano. Ayan, oh. As in, may glow pa rin siya. Pero gustong gusto ko, saktong-sakto, yung gusto kong finish sa foundation. Gusto ko kasi matte, pero may glow ka pa rin na nakikita. Eto yun, mga best. Winner na winner siya doon. Ganda, oh. Ang ganda talaga niya. Ngayon naman dumako tayo sa mga bagay na hindi ko gusto about this product. Unang-una, obvious na naka-foundation day ka talaga, mga best. As in, talagang unang kita mo pa lang, ay, foundation day si ate mo, girl. O, ayan, ganon. So, unang kita mo pa lang talagang foundation day. So, kung di mo gusto yung mga ganong obvious na mukhang naka-foundation ka talaga, this product is not for you. Kasi talagang, best,
'Di ba? Nagmukha kang plastic talaga. Kasi talaga nagmukha kang Barbie doll kasi ang perfect ng iyong face, mukha siyang plastic. As in talagang mukha ka naka-foundation, pero ang ganda niya tingnan. As in, panalo. Sabi nga nila, plakadong-plakado. Yun yung term. Plakadong-plakado mga best. Yun lang. Sana ko kasi mas gusto ko, mas mukha siyang natural looking. Siguro, mas okay kung ihalo ko siya sa moisturizer para tone down kahit pa paano yung kanyang finish. Pero, I don't mind kasi ganito naman din yung mga look ko. Halimbawa, may event. Ganito yung gusto kong look kasi talagang perfect. Ganon. Another thing na hindi ko gusto Another thing na hindi ko gusto sa kanya is feel mo na may nakalagay sa iyong face. As in, hindi naman siya mabigat, which is a good thing naman. Pero alam mo yun, parang ramdam mo na meron nakalagay talaga sa face mo. Kasi may mga foundation din ako na-try na kahit full coverage siya, parang walang nakalagay sa face mo. Ito mafe-feel mo talaga na meron, pero hindi naman siya mabigat, kaya okay na din sa akin yun. Another thing na hindi ko nagustuhan about this product is yung oil control niya. Hindi ako ganoon na-impress, pero okay na ako sa oil control. As in, nag-oil ako, pero hindi siya ganoon kagaling mag-control ng aking oil sa aking face. As in talagang, nag-oil pa din ako. Hindi naman niya kine-claim na ano siya na oil control siya. Naglalast naman siya for few hours. Hindi naman nabubura yung foundation kahit nag-oil ako. Pero yun nga, sana mas okay kung alam mo yun, meron siyang oil control din para mas bongga, di ba? Mas bongga na. Kasi ang gusto ko sa L'Oreal Infallible, talagang yung oil control, panalo best. As in talagang hindi ako mag-oil for a few hours. Ano pa rin yung foundation. So sana ito, since full coverage siya, gustong gusto ko yung finish na to, gustong gusto ko yung coverage niya. Sana mas hinahanap ko lang yung oil control. Pero pagdating sa oil control, okay lang naman siya. Hindi naman siya yung after 2 hours tang hulas ka na. Hindi naman ganun. Okay, napansin ko, mostly after 4 to 5 hours, ayan, naglalabasan na talaga yung oil ko. Pero sabi ko nga kanina, hindi naman nabubura yung foundation, kaya good thing na din. Blot na lang and retouch, ganun. And lastly na hindi ko gusto about this product is sobrang limited lang ng shades. I think 3 lang yung shades na available, and sana mas dagdagan nila kasi nga syempre, iba-iba naman tayo ng complexion. So, ayun lang. Sana dagdagan nila yung shade, tapos nag-oxidize siya. So, ang hirap talaga mamili ng shade. Kaya, suggest ko sa inyo, kung pipili ka ng shade mo, kailangan 1 shade or 2 shades lighter sa'yo. Para pag nag-oxidize siya, pakak pa rin sa face mo, best. Ganon. All in all, maganda itong foundation na to. Isa ito sa mga pinakamurang full coverage foundation na available dito sa Philippines. As in talagang super na-impress ako sa kanya. Nagustuhan ko talaga yung finish niya, nagustuhan ko yung coverage niya. Panalo to best for its price. Talagang you're getting the best value for your money. Hindi rin ako nag-breakout sa product na to. I have acne-prone skin and sensitive skin. Okay na okay siya for me. Magaan siya sa mukha. Wala siyang amoy, which is a good thing. Gustong gusto ko yung super light lang yung amoy niya. Halos wala. Which is a good thing. Kaya panalo. Kung naghahanap ka ng magandang foundation na pwede mong gamitin everyday, na affordable lang, na madali lang hanapin, I highly recommend this Ever Bilena All Day Liquid Foundation. This is not sponsored by Ever Bilena. I purchased the product from my own packet sa Lazada. So, kung gusto nyo bumili, lalagay ko na link sa description box. Okay? So, yun lang mga best. Marami pa akong product reviews na paparating. Sana na-enjoy nyo itong review ko about this Ever Bilena product. If you want more videos like this, don't forget to subscribe and turn on the notification bell, and follow me on all my social media channels, which I'll be flashing right on your screen. Maraming salamat sa panonood niyo mga best. I love you so much. You guys are really awesome. Happy New Year. Bye!